Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan ay ang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa, na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat pag-aari ng Espiritu Santo ang katawan at kaluluwa nating mga tao. At maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na parangalan natin ang Diyos sa ating katawan. Tayong mga tao, hindi tayo iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. At sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, pinakahuling korap na pangulo. Honestly, si Bongbong Marcos, ang kanyang kaluluwa ay wala sa panig ng Espiritu Santo. Ang puso niya ay nasa demonyong si Satanas at wala siyang gagawing kabutihan sa mamamayan sa ating bansa, lalo niyang paghihirapin ang mga tao sa ating bansa. At bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya para magpahayag ng katotohanan, si Bongbong Marcos ay isang inutil na pangulo na walang pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. At ang naging gawain ni Bongbong Marcos ay sumunod lang sa dikta ng mga nakapaligid sa kanya ng mga tao na silang nagmamanipula kay Bongbong Marcos para maging masama. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, bad company corrupt good characters. Well, honestly, si Bongbong Marcos, maayos yung pinagmulan niyang ang kanyang ama, na si dating late President Ferdinand Marcos, ay isang magiting at mabuting pangulo sa ating bansa. Si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi nagpapasakop sa mga Amerikano o magi sa mga Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa. At dahil kina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos, napabagsak ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos dahil pinagkaisan si dating late President Ferdinand Marcos ng mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa at gusto na lang sila yung maghari-harian sa gobyerno ng ating bansa. Honestly, si Bongbong Marcos ay puppet ni Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile ay isang traidor, hudas at demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Wala silang gagawing kabutihan sa ating mamamayan dahil ang layunin nila ay papaghirapin ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama, ang siyang magbabahagi sa inyo ng katotohanan. Na si Bongbong Marcos, kaya yan naging pangulo sa ating bansa ay dahil sa mga tao mismo rin ang nagluklok sa kanya. At ang ating buhay dito sa mundo ay hindi nakasalalay sa Pangulo ng ating bansa, kundi sa Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Tayong mga tao, dapat nating sambahin, purihin at ibigin ang Espiritu Santo. Kung ang ating Pangulo na nilagay sa ating bansa ay isang inutil, walang common sense, bobo, at mas pumapanig sa masasama, hindi niya dapat yung panatilihin na maging Pangulo sa ating bansa. Kailangan ng mga tao na magkaisa na patalsikin si Bongbong Marcos. Dahil hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo na manatili si Bongbong Marcos na maging Pangulo sa ating bansa dahil wala yang kwentang Pangulo bilang isang leader sa ating bansa dahil hindi iyan naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Ang puso niya ay nasa halimaw na si Satanas. Si Bongbong Marcos, kahit panong sabihin niya, kahit panong gawin niya, wala siyang itatago sa Espiritu Santo dahil yung kanyang katawan ay sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Diyos na buhay na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung mga sinungaling, yung mga kampo ng kadiliman, sina Juan Ponce Enrile, yung asawa ni
Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, 10 pa ng mga dilawan at saka ng Roman Catholic leaders at American leaders na silang nanakop sa ating bansa, wala kayong lakas para talunin ang katotohanan dahil ang Espiritu Santo ang Diyos ng katarungan at ng katotohanan na siyang maghuhukom sa ating lahat. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, layunin kong gisingin ang diwa ng mga tao sa ating bansa na tumayo kayo para ipaglaban ang katotohanan na templo rin ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At ang Espiritu Santo ang Diyos na buhay na may pag-aari ng ating buhay ang dapat nating paglingkuran. Yang si Bongbong Marcos na itinalaga nyo na maging Pangulo sa ating bansa, kailangan nyo yung patalsikin. Kailangan yung tanggalin sa posisyon dahil wala yung idudulot na kabutihan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ang nagsasabi ng katotohanan na si Bongbong Marcos ay inutil na leader sa ating bansa. Hindi nalulugod ang Espiritu Santo sa kanya dahil mas pumapanig siya sa mga mali na silang mga kampo ng kadiliman. Ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng nalilang ang ating mga ninuno ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. At yang si Philip II na hari ng Espanya ay siyang protektor ng simbahan ng Romano Katoliko. Nasasaad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang ariin mo ang hindi mo pag-aari. Gawa ni Ferdinand Magellan at ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, inari ng mga Espanyol ang ating lupa. At yung kanilang mga rebolto, yung kanilang paniniwala, ay pilit na itinuro sa atin ng mga Espanyol para sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, which is ipinagbabawal yan ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang totoong Holy Father, Spiritual Father na may pag-aari ng ating buhay. Siya lang ang dapat nating sambahin, purit ibigin at paglingkuran. Ang mga pari, honestly, mga bulaang propeta. Sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa gawa ng mga bulaang propeta. Ito yung katotohanan. At pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol, naglaban ng Amerika at ang Espanya at pinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kaya tayo sinakop din ng mga Amerikano. Ang tanong ko sa mga ulupong, mga kampo ng kadiliman at sa lahat ng tao sa ating bansa, ano ang mabuting idinulot ng relihiyong Romano Katoliko at ng mga Amerikano sa ating bansa? Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman. Narito na tayo sa huling panahon. Lulupigin na ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama, ang mga kampo ng kadiliman. Ang Amerika, honestly, yung bansa niya, dudurugin niya ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu. Yang mga nangyayari na mga storm, mga tornado sa Amerika, kulang pa yan. May mga darating pang pagsubok sa Amerika, yung may mga insekto na maglalabasan sa kanilang lupa, lilindulin ang kanilang lupa, at magkakaroon din ng wildfire. Yan ang sinasabi ko sa inyo dahil ang Espiritu Santo, na hindi natin nakikita ng mata, ay ang Diyos ng katarungan. Siya yung Diyos ng katotohanan at siya yung maghuhukom. Narito na tayo sa huling panahon. Itong mga natural disasters na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo, hindi yan galing sa climate change. That is a divine justice that comes from the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang nagpaparusa sa mga tao dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Kanya at mas inibig ang kanilang sarili at ang pera. Maraming mga tao ang gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ngayon, yung ating bansa, dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, at ng mga Amerikano, lulupigin na yan yung mga yan. Yung mga pumanig sa mga pare at sa mga Amerikano, lulupigin kayo. Kaya si Bongbong Marcos, yan na ang pinakahuli na pangulo sa ating bansa na korap. Bilang na rin ang araw ni Bongbong Marcos. Yung kanyang kataas at kayabangan sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo,
ay magwawakas. 10 ng kanyang mga kasamahan na mga nakapaligid sa kanya na mga kampo ng kadiliman. Honestly, ang asawa niya na si Liz Araneta ay isang demonya na nasa panig ng demonyong si Satanas. Si Juan Ponce Enrile ay isang Judas at traidor na nasa panig din ng demonyong si Satanas. Sila yung mga corrupt na leader sa ating bansa. Bilang isang spiritual warrior na naglilingkod sa banal na spirito, sa Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng katotohanan, honestly, ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos at saka ni Tatay Digong naririto sa aklat na to, at sila yung ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ipahayag na sila yung mabubuting leader sa ating bansa. Si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, at maging yang si Leni Robredo ay mga kampo ng kadiliman, which is nasa saad ang mga pangalan nila dito sa aklat na to. At para patotoo, ipakita ko sa inyo. Narito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni President Ferdinand Marcos. Late President Ferdinand Marcos. Pangalan ni Cory Aquino. Pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. At pangalan ni Leni Robredo. Ang labanan dito sa ating mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Si Juan Ponce Enrile ay Judas, ang Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa. Yung mga Espanyol, dahil yung Romano Katoliko, nagmula yan sa kultura ng mga Espanyol, hindi yan nagmula sa ating bansa. Ang Amerika, na nanakop din sa ating bansa, ay mga kampo ng kadiliman. Imaginin mo na naging pangulo yung Judas na si Bongbong Marcos dahil mas kumakampi siya sa masasama. Yung mga demonyo, yung mga dilawan, yung si Leila de Lima na isang puta na babae. Puta siya honestly. Sinabi sa akin ng banal na spirito na binaboy ni Leila de Lima yung kanyang sagradong tahanan. Yung katawan kasi ni Leila de Lima, templo yan ng Espiritu Santo. Pag-aari ng Espiritu Santo yung katawan ni Leila de Lima. Kumabit-kabit yung talanding puta na babae na si Leila de Lima sa kung sinong lalaki. At binaboy ni Leila de Lima ang sagradong tahanan ng banal na spirito sa katalandian at kamunduhan. Ngayon, nakalaya yan. Nung naging pangulo na itong si Bongbong Marcos. Itong sina Trillanes nag-iingay. At tinatakot si Tatay Digong na aarestuhin daw ng ICC leaders. Sino ba ang ICC leaders para katakutan nyo? Mas katakutan nyo ay ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. At ang Espiritu Santo ang maghuhukom. Yung ICC leaders, mga tao lang yun. Ang may pag-aari din ng buhay ng mga demonyong yon ay ang Espiritu Santo rin. Dahil yung katawan nila, templo ng Espiritu Santo. Honestly, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao na lumalapastangan sa Kanya. At ngayon, siya yung babalik para maghukom. At bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, dahil yung aking katawan, templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na parati kong kasama, ang nagbibigay ng buhay sa akin yan ang nagsasalita. Sinabi nga ni Kristo, ang mga salita ko hindi nagmula sa akin, kundi sa Ama na nasa akin. Ako, ang mga salita ko ay hindi nagmula sa akin, kundi sa Ama na nasa akin din. Dahil ang mga espiritual ng aking kaluluwa ay ang banal na spirito na siyang may pag-aari ng aking katawan at kaluluwa. Katulad ni Kristo, may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Kristo nung siya narito pa sa lupa ay ang banal na spirito. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na pinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. At sinabi nga ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Well, honestly, ang Espiritu Santo, ang kataas-taasang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ang siyang babalik. At dahil tinawag ko ng Espiritu Santo, sinabi sa akin ng banal na spirito na huwag kang matakot dahil parati kitang kasama. Bago ka pa man kita nilikha sa sinapupunan ng iyong ina,
ay pinili na kita na maging propeta sa buong nasyon para ipahayag ang katotohanan na ako ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang inyong Diyos na may pag-aari ng inyong buhay. Ang siyang dapat lang yung sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang santo-santuhan at Diyos-Diyosan, yung rebolto, na dinala ni Ferdinand Magellan ay kultura yan ng mga Espanyol. Hindi yan nagmula sa katuruan ni Kristo. Nagmula yan sa katuruan ng mga Espanyol. Napilit na itinuro ng mga Espanyol sa ating mga ninuno para lapastanganin ng Espiritu Santo. Honestly, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin at hindi ang rebulto. Yung ating Pangulo ngayon na si BBM, mas sumasambayan sa rebulto nung si Maria. Honestly, si Maria tao lang. At hindi si Maria nakahihigit sa Espiritu Santo na nasa ating katawan. Honestly, ang pangalang Maharlika na binura ng mga Espanyol, muli yang ipapanganak. Walang bagong Pilipinas. Bagong Maharlika ang mangyayari. Kaya yung ni Bongbong Marcos na bagong Pilipinas, wala yung value. Hindi yan magiging dahil ang Pilipinas na pangalan, nanggaling yan sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Ang ating bansa, ang lupang hinirang ng banal na Espiritu. At ako ay tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Yang mga pare, yung simbahan ng Romano Katoliko, kailangan yung durugin yan. Dahil hindi nalulugod ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan na sumamba kayo sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Yang mga pare, mga ulupong, at mga ahas na lumalapastangan sa Espiritu Santo na nagmamataas at nagmamayabang na iniidolo ang sarili nila na silang tawaging amang espiritual. Ang mga pare ay tao rin lang na katulad natin. Hindi sila nakahihigit sa atin o maging sa Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan. Ang mga pare ay kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang Espiritu Santo lang na nanaan sa ating katawan ang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At yung mga tao sa ating bansa, gumising na kayo sa katotohanan. Kayo ang nagluklok kay Bongbong Marcos para maging Pangulo. Binibigyan ng banal na Espiritu kayo ng lakas para tanggalin nyo yung posisyon ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!